Hi Kabalita! Another day, another vlog. Ang ating kwentong Akalain Mo 5.0 ay may tatlong parte na hatid nito ay kwentong kapupulutan mo ng aral. Ang mga kwentong hatid natin ngayon ay mga unique stories na pinagmumulan ng isang bagay, lugar, tao o hayop. Para sa ating part 1 na may pamagat na ang CPR mannequin. Ano nga ba ang CPR mannequin? Ang CPR mannequin ay isang bagay na halintulad sa tao na gawa sa plastic materials. Gamit para sa CPR trainings o cardiopulmonary resuscitation, isang emergency training na isinagawa para sa pagsagip ng buhay sa taong nawala ng tibok ang puso o huminto ang paghinga nito. Ito ay kadalasang nangyayari kapag ang tao ay na-cardiac arrest at nalunod. Ngunit saan ba ginaya ang itsura ng unang CPR mannequin na gamit-gamit ng mga certified instructors sa mga organizations kagaya ng Philippine Red Cross at American Heart Association? Ito ba ay basta na lamang nabuo at hinulma gamit ang kathang isip? Ang sagot natin dyan ay hindi. Ayon sa ating source, ang first CPR mannequin ay may pangalan na tinatawag nilang Rescue End. Ito ay nilikha noong 1958, molde ng nilikha base sa itsura ng isang bangkay na dalagang babae na nakuha mula sa ilalim ng Seine River sa bansang France noong 1880. Akalain mo yun? Para sa ating part 2 sa kwentong Akalain Mo ay may pamagat na ang pagmamay-ari ng Christian Bible ay bawal sa Morocco. Ang pagmamay-ari ng Christian Bible na nakasulat sa Arabic ay criminal offense para sa bansang Morocco. Kabalita, konting background lang tungkol sa bansang Morocco. Ang bansang Morocco ay isang Muslim country at ang relihiyon nila ay Islam. Idiniklara ng constitution sa bansa na Islam ang state religion lamang at kung sino man ang magtangkang magpakalat ng Christian materials, kagaya ng Arabic Bibles at ang tangkang pagsasalaysay sa Christian faith ay may karapatang parusa at ito ay criminal offense na may Morocco Penal Code na tinatawag nilang proselytization. Ito ay pagbabawal sa paggawa ng hakbang na nakakaapekto sa kanilang relihiyon o paniniwala. Criminal offense at may nakalaang parusa kung sino man ang gagawa ng hakbang para i-convert ang isang Muslim sa ibang relihiyon dahil naniniwala sila na ang kanilang hari, protector ng kanilang relihiyon. Pinagbabawal din ang ibang relihiyon sa kanilang bansa at walang ibang relihiyon sa kanila kundi ang Islam. May parusang pagkakakulong ng 3 buwan hanggang 3 taong pagkakabilanggo at danyos na nagkakahalaga ng 5,000 dirhams o 78,635 pesos 99 centavos. At ang ating last part para sa kwentong Akalain Mo ay may pamagat na lihim ng Washington Square Park. Ang Washington Square Park ay isang malawak na public park na matatagpuan sa Greenwich Village malapit sa Lower Manhattan, New York City. Isa itong recreation park kung saan may iba't ibang klaseng event na isinagawa sa parke, kagaya na lamang ng festivals, free movie nights at iba pa. Mailalarawan mo itong masayang lugar at isa itong atraksyon sa Manhattan. Maraming tao ang bumisita dito taon-taon at kilala ang Washington Square Park sa mga turista sa buong mundo. Ngunit sa likod ng masayang figura nito, ngayon may lihim na istoryang nakapaloob nito bago pa man na itayo at nakilala ang parkeng. Ang parkeng ito ay dati palang sementeryo na pinaniniwalaang 20,000 tao ang nakalibing doon hanggang ngayon. Ang Washington Square Park ay isang masayang parke na ngayon, pero dati palang libingan. Kung nagustuhan mo ang topic natin, please like and share o mag-comment sa baba para sa iyong opinion. Don't forget to follow or subscribe for more content like this. Shout out para kay Oliver Panday Credo at Liza Cañete Necius. Salamat sa iyong komento at pagpapahayag ng iyong opinion. Kung isa ka sa aspiring vloggers kagaya ko, support natin sila para sabay-sabay tayong mag-grow. At kung gusto mo ng shoutout, mag-komento lamang sa baba para ma-shoutout din kita. That's all for today. This is Sel, aka Lalang from News and Publishing Bell Ausa Content and Articles. Thank you for watching.